Give me the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts me. So, yun. Reviewin na natin yung ating IELTS speaking exam. Nakatin ng sando ko. Ba't ba ito nasuot? Pero maganda naman. So, yun na nga. Punta tayo sa ating IELTS speaking exam. Meron akong kopyahan dito. So, ayusin ko lang. Last September 1, kumuha ako ng IELTS speaking exam. Kwento ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko tungkol sa exam day na yun. Yun, panoorin nyo muna to para makita nyo naman kung ano yung mga pinagdaanan ko that day papunta. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, merong bagyong paparating. Tingnan natin kung naapektuhan ba yung exam day na yun. Okay? So ito, panoorin nyo muna guys. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast right past anybody taking life for granted, yeah that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Iyon na nga ang mga pinagdaanan ko ng araw ng exam na yun, no? So, kita nyo naman, walang ulan, walang bagyo. So, hindi ko alam kung saan dumaan yung super typhoon na yun. Pero, thank God, hindi naman tayo binagyo that day, no? Kaya, yun, salamat tayo na hindi tayo nabasa ng ulan. Wow! Unang-una sa lahat, bago ko reviewin yung IELTS speaking day mismo, bigay muna ako ng konting tips on how to review. Diba, katulad nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako nag-avail ng training center. Actually, wala akong review, hindi pa ako nagre-review. Hindi na rin ako kuha ng review center para pang malupitan na. Ang ginawa ko lang, self-study na lang kasi una-una wala naman akong budget, and pangalawa, kapos na rin sa oras kung magte-take pa tayo ng review center. Wow naman! Wow! Wow! So, ang mga ginawa ko na lang, una-una,
yun lang, nanood lang ako ng mga YouTube videos about IELTS, sa mga kung paano yung mag-exam, no, kung ano yung dapat gawin sa speaking, and yun, nag-mock test din ako. Sa YouTube meron tong mga videos kung saan pwede kang manood and then ipopost mo lang yung video, sasagutin mo yung mga questions, no? And then, syempre, i-rate nila yung interview nila. Syempre, ako hindi nila ako i-rate. Then, nanonood lang ako. Basta ang mahalaga doon is nagma-mock test ka kahit na wala kang makuhang score. Basta ang mahalaga, binubuo mo yung confidence mo. No? So, marami ka naman mapapanood sa YouTube ng mga reviews, no? So, yun, ganun na gawin mo, YouTube videos lang panoorin mo. Sapat na yun, marami ka nang matututunan doon. Marami naman silang mga ina-uploads doon about IELTS. So, doon, self-review na lang, no? Pangalawa, you have to build your confidence. So, para matuto ka kung paano magsalita in public, no? Kailangan mo munang buuin yun. Kailangan mong mag-practice on speaking. Kasi kung hindi, pag nandyan na si interviewer, baka dun ka pakabahan, kung pa maratel, mabulol-bulol. Kaya dapat talagang buuin muna yung confidence mo. Tip number 3, mag-practice talking ka in public. Ginagawa ko, every time na alis kami, pupunta kami sa mall, sa SM, especially dyan sa SM Fairview. Yun nga, tatambay ako or kasama ko yung mga anak ko, tatambay kami sa isang coffee shop. And then, doon, nag-mock test ako. No, nagsasalita ako doon. Pero, syempre, para hindi man ako magmukhang tanga, ang ginagawa ko, meron akong headset, no? Tapos, hawak ko yung cellphone ko, tapos nagsasalita ako, no? Nag-iisip ako ng mga questions or minsan meron akong cellphone app na merong mock test ng speaking, yun ang ginagamit ko. So, magsasalita ako, sasagutin ko yung mga questions, syempre para hindi nakakaya, gumagamit ako ng yun nga, ng headset. Para hindi man isipin ng ibang tao na mag-isa akong sasalita. Para ang dating, meron lang akong kausap sa phone. So, at least napapractice ko kung paano salita sa labas, no? Na maraming dumadaan or maraming tumitingin sa'yo. Kumbaga, nabibuild mo yung confidence mo by doing that. So, yun. Yun ang isa kong ginagawa. And, pang-apat kong tip sa inyo is magsalita kayo in front of the mirror. Bakit talaga yung sabi ko? So, magsalita kayo sa harap ng salamin kasi yun, magandang paraan nyo kasi kaharap ninyo yung sarili nyo na feeling nyo, yun yung interviewer na kakausapin ninyo. So, parang ganito, kausap ko yung sarili ko sa cellphone na yun, parang tanga pero alam mo yun, mabubuo mo rin yung confidence mo na merong kaharap habang sasalita ka, at least in English, no? Yun ang mahalaga doon. Pasensya na kayo, medyo wala akong boses ngayon. Masama pa rin yung panahon ngayon at yun, naapektuhan din yung ating pagsasalita. So, proceed tayo sa tip number 5. No, number 5. Yung number 5 ko, speak English in your mind. Yun nga, para masanay ka, hindi lang sa pagsasalita ng English, no? Dapat magsalita ka in your mind in English. Kasi malaking tulong yun talaga. Tuturuan mo yung sarili mo, yung isip mo na magsalita ng English kahit sa isip mo lang. No, yung mahalaga yun para masanay ka na gumagamit ng English sa pang-araw-araw mo. So, yun. Ayan ba? 2, 4, 5, 6. Tip number 6, no? Number 6, yeah. Tip number 6, speak English with someone else. So, ito mahalaga talaga to. Talagang meron ka na dapat nakausap na ibang tao at nag-uusap kayo in English, no?
Sa akin, medyo nagkaroon ako ng magandang pagkakataon ng magsalita ng English kasi meron akong anak na English speaking, no? Yung baby namin, yung bunso namin na 7 years old, English speaking siya. So, palagi ko siyang kausap. Ikaw nga sa mga pick again where to ride. Ha? Can I pick where to ride after this? Dad? Yeah. I'm driving but I'm a kid. I think this is going to be scary. Hello? So yun, lagi ko siyang kausap, no, para mas masanay ako magsalita ng English. And yun, tanong din siya ng tanong, talagang makakukulitan ka kasi bata, no? Kaya nasanay na rin ako. No, yun ang mga pinaggagawa ko as a review para sa English speaking exam, ang kate. Kaya lang, makate talaga. Ito makate na to. Minum muna ako, nauhaw na ako. Nawawalan ako ng boses. Nasaan na ba tayo? Yun, yung araw na yun. Nung papunta ako doon, buti na lang talaga hindi umulan. Kung hindi, basang-basa ako. No? So, makakadagdag pa yung sa stress ko. Siyempre, may dala akong payong, may dala akong jacket. Hindi talaga nangyari tayo. Saka, ang isa pang medyo hindi naman problema, pero naging concern. Maraming pasahero. Kung makita nyo naman, nag-commute ako, no? At marami akong nakasabay na mga estudyante kasi nagbalikan na nga yung mga estudyante sa school nila. So, nagkaroon na ng face-to-face ang araw na yon. Yun ang start ng araw na yun, face-to-face. So, yun, maraming pasahero. Tapos, kung kayo napaaga, no, huwag kayong mag-alala. Pwede na kayo pumunta daan sa area kasi marami ng mga restaurants doon. No? Napansin ko yun nung huli na, nung papalabas na ako ng building, pauwi na. Pero, sabihin ko sa inyo na maraming mga restaurants around dun sa location, sa baba ng building, marami doon. At sa tabi nun, merong Jollibee na merong veranda, may mga tables and chairs sa labas. Pwede kayong tumambay doon, no? Shoutout nga pala kay parang Edwin kasi isa siyang butcher na nakita ko lang din doon sa Jollibee na nakaupo, no? Hindi ko pa siya kilala that time. Nakasabay ko lang siya na naisip, sabi ko parang butcher to na parang kuha din ng IELTS. Hindi ko lang ma-approach kasi baka mamaya hindi pala siya mag-IELTS. Mapahiya na naman ako. So, again, merong tambayan doon, no? May Jollibee sa tabi. Pwede kayong tumambay doon kung napaaga kayo. Doon kayo mag-review. Okay? Tapos yun. Siyempre, bago mag-take ng exam, bago kayo mag-speaking, make sure na busog kayo para hindi nyo na paproblemahin na mamaya kung pulo ng tiyan nyo, makakastorbo kayo, no? Mahirap mag-isip ng gutom. Kaya dapat, kumain na rin kayo. Total, nandun naman ka sa Jollibee, kumain na kayo doon, no? Bago kayo mag-exam. Doon naman sa mga merong sasakyan na gusto magdala ng sasakyan, no? Marami namang mga parkings doon sa area, especially doon sa tabi ng building, sa tabi ng Jollibee. Meron doong elevated parking kung saan pwede kayo mag-park. Hindi ko lang alam kung magkano rate, pero for sure, makapag-park naman kayo kasi kung punta kayo ng maaga, open pa siya, marami pang spaces. So, goods yun para sa mga may sasakyan na gusto magdala, mag-park kayo din sa tabi ng Jollibee. Okay? Pagpasok nyo sa building, kasi ako pumasok ako dun sa harapan, hindi dun sa likod, which is dapat dun pala papasok. Pero ako sa harapan ng pumasok, medyo makapal yung baka ako Hindi ko naman alam kasi. Kaya pumasok ako doon and then pagpunta nyo doon sa elevator area, meron doon isang guard na naghihintay. Magpa-assist na lang kayo sa elevator kasi yung 16th floor kung saan nandun yung office ng IDP, hindi kayo makakarating doon ng walang
tulong ng gwardiya kasi yung gwardiya lang mismo yung may hawak ng keycard na itatap doon sa elevator para makarating ka sa 16th floor. Otherwise, kahit anong gawin ninyong pindot, hindi mag-light yung button kasi naka-lock siya for IDP employees only. So, guard lang din yung makakapag-assist sa inyo. Okay? Tapos, kung abuti naman kayo ng Call of Nature, meron namang, pag-akit nyo sa 16th floor, meron dong comfort room, malapit sa elevator area. Pwede kayong mag-CR doon, no? Pwede kayong mag-wiwi or, you know, para bago kayo mag-exam, chill na kayo, no? Saka huwag kayong masyadong inom ng maraming tubig, no? Sip-sip lang. Pagsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Sa pagkaminom kayo maraming tubig at inabot kayo sa mismong exam, nako, baka maihi pa kayo sa kaba. Kaya dapat chill lang kayo, konting-konting inom lang, no? Tapos, yun nga, ang nakalagay dun sa message or sa note ni IDP, pwede daw magdala ng water at ng alcohol. Pero sa speaking test ay parang hindi naman. Kasi nagtanong pa ako, pwede bang magdala ng water sa ng alcohol? Sabi, not allowed daw. Yan nga, kaya pinabalik sa akin sa bag sa locker. Tapos nga pala, no, bago ko makalimutan, pupunta kayo 30 minutes before the exam. Na kung 9 o'clock ang exam ninyo, 8:30 dapat nasa elevator na kayo paakyat. No? Kasi meron silang briefing na ginagawa before the exam. So, mahalaga na nandun na kayo. Kundi, nangyari kayo, meron dun isa na late. Kaya, parang nawala na rin siya ng time makapagpahinga, pawis sa pawis siya, siguro umabol na lang talaga siya. Yun ang problema, hindi ka na nakapag-relax, no? Hindi mo na naayos yung isip mo para mag-prepare sa speaking mo. Kaya dapat dumating kayo ng 30 minutes before para may time pa kayo mag-relax, no? Na maging komportable kayo sa lugar. Kaya dapat 30 minutes before andun na kayo, okay? Tapos yun, nung una nahihiya pa ako mag-picture, no? Mag-take ng video, pero pwede naman pala sa palagay ko. Pero just outside the office lang, no? Kung saan nandun yung logo ng IDP and logo ng IELTS, no? Pwede kayong magpa-picture doon para meron naman kayong remembrance. Pero sa loob ng office, I don't think inaalam nila yon. Pero nung nag-video ako ng patago, no? Kaya makikita ninyo sa video, nag-video ako ng patago. Ewan kung bawal ba yan or hindi. Pero kung bawal yan, dapat meron ng kumalabit sa akin or nagsabi sa akin na bawal yon. Pero I think, pwede naman siguro, no? Kung gusto nyo remember, mag-video na rin kayo. Pero syempre, pagka the moment na nilagay na yung cellphone ninyo, of course, sa locker, yun na, hanggang doon na lang. Wala nang pwede. No more gadgets, no? No more, tawag dito yung watch, bawal na rin yan. And cellphones, nasa locker niya yung lahat. So, pagka nilagay sa locker yung mga gamit yung wala na, bawal na, okay? So, tayo doon. At yun na nga, ito na mismo yung pinakang interview kung saan papasok ka sa isang cubicle, buti na lang nasa isang room kayo na maliit. At ang exam ko nga pala is video conference. No, thank God, video conference kasi kung tao yon na nasa harapan ko, baka sobrang kinabahan ako. Pero video conference yung aking exam, kaya medyo makapal yung mukha ko na magsalita. Kasi nasa monitor lang yung interviewer. Unang gagawin is, of course, magpapakilala si interviewer kung sino siya, yung name niya, tatandaan ninyo, mahalagang matanda yung name ninyo. Kasi pag natapos na siya magpakilala, ikaw naman. So, ang ginawa ko, ang name nga pala ng interviewer ko is Fatima. Hindi ko sasabihin yung name, yung surname niya kasi for privacy na rin. Pero yung name niya, first name niya is Fatima. So, ginrate ko siya, sabi ko, "Good morning, Miss Fatima. My name is Jake Arandela." No? So, kasi yun yung first question niya, no? Tell me your name, parang ganon. So, i-greet ko siya by name and papaalala ka rin kung sino ka. Yun lang, i-limit mo lang sa name mo lang, no? Huwag ka nang salita. Kasi, ano pa lang naman, bisa pa lang naman eh. Tapos, relax lang.
huwag kayong masyadong kabahan. Kumbaga, pag nakaupo na kayo dun sa chair na nakaharap na ninyo yung interviewer, tanggalin na ninyo yung kaba ninyo kasi yun na lang ang pinakang magagawa ninyo eh. Na huwag kayong kabahan kasi pag kinabahan kayo, mas lalo kayong mabubulol, mas lalo kayong walang gagana, hindi gagana yung utak ninyo na mag-isip. Kaya dapat talagang relax ka lang, chillax lang kumbaga, no? Maging confident ka na lang sa sarili mo na kaya mo, na ito na yon, okay? So, kalma lang. Okay. Sa mga questions nga pala, hindi ako mapagsabi kung ano yung mga particular questions kasi iba-iba rin yan eh, no? Iba-ibang trip ng interviewer. So, para hindi may advice sa ibang applicant, siguro nira-random lang nila yung mga questions nila. Pero, ang mahalaga doon is, ang tatandaan ninyo, pagka meron siya isang question, lahat ng susunod na questions related yon. So, ang question sa akin is about, ano ba question sa akin? Yan, about location, about place, no? About quiet place. Hindi yung quiet place ng movie, no? About quiet place kung saan pwede ka makapag-relax, no? So, saan mo to i-spend and bakit, no? So, pagka tinanong kayo ng interviewer at gusto niyo nang sumagot, make sure na yung sagot niyo is related sa personal experience niyo. Kung hindi man ninyo naranasan sa experience ng mga kakilala ninyo. Bakit? Kasi, dapat ramdam ninyo para mas marami kayong masasabi, no? Kasi kung mag-iimbento lang kayo, maubusan kayo ng masasabi. Kaya dapat personal ninyong naranasan yung mga kwento ninyo. Thank God, madali lang na yung question sa akin about kung saan mo gustong mag-relax, saan ka pupunta. So, ang sinagot ko lang is about vacation. Pupunta kami sa Boracay or sa Bohol, no? So, gano'n na, kwento-kwento lang, no? Pahabain ninyo yung sagot ninyo. Hindi pag tinanong kung saan kayo pumunta, sasabihin mo lang sa ganito. No? Sasabihin ninyo kung saan pumunta, i-describe mo yung lugar, no? Lahat ng description na naiisip mo, gagawin mo. Pati kung anong ginawa ninyo doon, ilang araw kayo, no? Bakit kayo pumunta, bakit yung napili mo. So, ganoon, pahabaan ninyo, elaborate ninyo yung sagot ninyo para malesen na rin yung mga questions niya. Kasi salita ka ng salita. Okay? So, yun na nga, another tip, talk long to avoid more questions. No? Pag may isang tanong sa inyo, damihan ninyo yung sagot para wala na siyang maitanong pa. Lahat ng possible questions na pwede mong maisip, sagutin na ninyo sa isang tanong lang. Mapahabaan ninyo kasi pag isang tanong, isang sagot, ibig sabihin, marami rin siyang questions. At mali naman na isang tanong at isang sagot kasi ibig sabihin, limited lang yung kaya ng magsalita. Speaking to, remember, speaking. Kaya dapat magsalita kayo ng magsalita. At hindi kayo maboka or palasalita, hindi kayo speaker type. Salita ng salita, kwento lang na kwento. Kaya nga dapat talagang personal ang inyong ikukwento para marami kayong masabi. Okay? Yun nga, sipin ninyo kung ano yung sasabihin ninyo. And what I mean about that is dapat may mga synonyms kayo na naiisip. Kung, for example, kung basic word na to, gagawin ninyong mas komplikado para yung vocabulary, magkaroon kayo ng konting synonyms para tumaas naman ng konti ang grade ninyo, no? So, huwag lang salita ng salita. Dapat isipin nyo na exam to, dapat medyo may laman naman yung mga vocabulary natin, no? Tapos, yun nga, hindi naman lahat ng questions maintindihan mo. Kasi, siguro dahil hindi mo lang talaga naintindihan sa sobrang daming sinabi. Kasi ang isang question talaga nasa form siya ng sentence. At yung sentence yun, talagang mahaba. Kaya, yung mismong question nawawala na sa isip mo. Wag kang mabablangko na pag natapos yung question niya, bigla ka na lang
no? Huwag ganon. Dapat pagka hindi mo na intindihan yung tanong, huwag kang matakot, huwag kang mahiya na ipaulit, no? Kasi mahalaga yon. Kailangan mo maintindihan at kailangan mo masagot kung ano yung question niya. Kaya dapat, pag di mo naintindihan yung tanong, meron ka rin bala. No? Ang sinabi ko noon, nung hindi ko naintindihan yung tanong, sabi ko, excuse me, I didn't get that. Would you repeat the question, please? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Di ba? Talagang may bala ka pa rin. Dapat ganoon pa rin yun. So, yun. Pa-repeat niyo yung question kung hindi nyo na-gets, okay? Huwag kayong matakot kasi karapatan nyo naman yun, okay? At yun nga, no? Dahil sa dami ng sinasabi mo kasi salita ka ng salita, wala namang problema kasi good ka nga getting great sa speaking, no? Pero there were times na puputulin nila kung ano yung ginagawa mo, sabi mo, huwag kang mag-alala, normal lang daw yun. Normal lang na i-cut nila yung pagsasalita mo kasi po-proceed sila sa isa pang question. So, silang tayo, no? Huwag tayong matakot na putulin. Baka isipin niyo na kinakat kayo kasi mali, no? Hindi. Talagang part lang ng process yung pagputol nila kasi marami pa silang mga questions na dapat itanong. Okay, ang kate. At yun na nga yung experience ko sa IELTS speaking exam ko. Kung i-grade ko yung sarili ko sa performance na ginawa ko sa speaking, out of 9 or band 9, pwede kong sabihin na nasa 6 or 6.5 yung speaking exam ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Siyempre, hindi ko alam no, kung ganun ba talaga. Pero yung confidence level ko that day, medyo maganda. Kaya marami rin ako nakwento na sabi rin yung teach. Kaya pwede siguro mga 6.5 or 7. Ewan ko, 6.5. Pwede yun. Sa mahalaga, pasado. Okay? So, ang next ko naman is yung reading, writing, and listening ko. Tingnan natin kung ano mangyayari that day at abangan nyo na lang, i-update ko na lang kayo, pero basta itong speaking ko, nakalusot na ako and I can proudly say na I think pasado naman ako, no? So ganun lang pala yun guys, okay? Huwag lang kayong kakabahan katulad ng nangyayari sa akin yun. Medyo nabubulol kasi kinakabahan, pero yun lang, chill lang tayo. Good luck sa inyo. When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. 'Cause I feel like taking